Okay, dito na tayo sa umiyak ang presidente. You're teary-eyed. I'm sorry? You're teary-eyed? Are you teary-eyed? Yes, because I'm very upset. No, because I see people having a hard time. Tingnan mo naman yan, pusang ina nyo lahat. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Sasabihin ng iba, weak daw ang president. Hindi ba pwedeng mabuting tao lang? Hindi ba pwedeng totoong tao siya na nasasaktan dahil ang mga mahihirap ay talagang lalo naghihirap, lalo nilang pinahihirapan, lalo nilang inaabuso? Hindi ba pwedeng ganon? Pag umiyak ba weak, taran... Diba? Sabi ng presidente, nahihirapan ang mga mahihirap. Tama naman siya. Sa tingin nyo ba weak leader siya na alam niya na magigiba lahat? Magigiba po lahat ang mga kaalyado niya kung kurakot sila sa gagawin niyang flood control? Oh. Pero hindi. Kailangan malaman ng tao, ginagago tayo ng mga politikong demonyo. Hindi ba pwedeng ganun muna? Siya lang ang tapuan ng mga nasa ilalim, ang liwanag namin sa pagsuklob ng dilim. Bomba! Nagbibigay tsansa sa katulad naming wala, ang daungan ng hinaing naming mga masa. Weak na ba kagad yan? Weak na po ba kagad yun? Hindi po weak yun. Yan po ang totoong tao. Si Duterte, nakita nyo ba? Sino iniyakan ni Duterte? China ang iniyakan ni Duterte. What the fuck? China po ang iniyakan ni Duterte. Bakit? Kasi nga po, hindi siya pinayagan daw ni Xi Jinping na dilaan yung betlog niya. Patayin mo si BBM? No joke. Diba? Parang ang weak leader ba? Nasaan ba yung Panginoon ng mga DDS? Hanggang ngayon, puro na lang kayo paninira. Ang weak leader, hindi niya kayang ipakulong si Digong. Pero nasaan ba si Digong? Ha? Nagbabate sa kwarto ng ICC. What the fuck? Yun ang weak leader. Dahil pumayag kang itapong ka sa ICC dahil animal ka. Ano ba nagawa ng presidenteng to? Ha? Inalis ang pogo. Check. Nagpapahirap. Legasiya ng Duterte. Inalis niya. Di ba legasiya yun ng Duterte yon? Bakit pumayag kayo? Oh. Mga DDS, kung legasiya ng Panginoon yun dumidila ng betlog ng China, hindi kayo pumayag. Pero anong ginawa ni BBM? Tinanggal niya agad-agad. Bakit? Nahihirapan ang Pilipino. Winawalang niya ang Pilipino. Ginagawa tayo ditong mangmang. Iniispayan tayo. Dito nila ginagawa ang karasan nila. Dito nila ginagawa ang money laundering nila. Pinasok ni Digong ang sugal. Siya lang ang takbuhan ng mga nasa
pagsuklob ng dilim. Sinong weak ngayon? Weak ba yung bigyan ng ustisya ang almost 30,000 EJK victims? May nakagawa ba niyan? Wala nakagawa niyan. Sabihin nyo nga kung sino magkakagawa niyan. 30,000, sarili mong dugo pinatay mo. Nalulunod sa sariling dugo ang iyong kababayan. Samantalang dati, ang mga bayani natin, pinagtatanggol ang sarili nating dugo. Pero tong hayop na si Digong nyo, anong ginawa? Mismong kalahi niya ang pinapatay niya. Ang pinoproteksyonan niya, lahi ng Chino. Sinong weak? Nagbibigay tsansa sa katulad naming wala. Ang daungan ng hinaing naming mga masa. O ano? Sagot! What the fuck? Oh, missing sa bungero. Sino ba umaasikaso? Kinalimutan ni Digong. Pero si BBM binuhay ngayon. Oh, sagot, mga DDS. Anong ginawa? Naminggir si Digong. Naglaplap lang ng naglaplap. Yun ang ginawa. Bongbong, ikaw ang tumatayong pag-asa ng mga taong inabuso at walang hustisya. Hindi ka natatakot, sino man China tayo. Oh, sa China tayo. Anong ginawa niya? Lumabas ang arbitral ruling. Sa atin ang teritoryo. Anong ginawa? Tinapon sa basurahan. Tinapon sa basurahan. Oh. Pinangisda ang mga Chino. Kahati pa ang Pilipino sa sarili nating lupa. Oh. Ano sabi ni BBM? The Filipinos do not yield. Hindi tayo yumuyuko. Hindi tayo sumusuko. Hindi tayo nagpapasakop. Kaya ba yan ni Digong? Hindi niya kaya kasi nga hanggang kuyukot, hanggang betlog, ang dila kay Xi Jinping. kaharap. Yan ang presidente naming mahihirap. Bongbong, ikaw ang tumatayong pag-asa ng mga taong inabuso at walang hustisya. Anong sabi ni Digong? Magkakaroon tayo ng bigas, 7 pesos, hindi natupad. Anong sabi niya? 80 pesos ang nangyari. Ano pa sabi? Oh. 20 per kilo rice is daydreaming. Imposible daw. Kathang isip. Nananaginip. Hindi ka natatakot, sino man makaharap. Ano? Anong nangyari ngayon? Kinakalat na ang 20 pesos na bigas. Kaya ba ni Digong yan? Hindi niya kaya. Anong kaya ni Digong? Dilaan ang betlog ni Xi Jinping hanggang kuyukot. Kainin ang tae ni Xi Jinping. Yan ang presidente naming mahihirap. Mahiya naman kayo, masyado kayong abusado, lalo na yung Sige, iribat nyo ang mga sasabihin ko. Iribat nyo. Oh. Anong ginagawa niya? Si Kibuloy, nangalay ng minor de edad. Oh. Si Kibuloy, winalang niya ang mga katutubo. Anong ginawa ni Digong? Panginoon, Diyos daw si Kibuloy. sa Senado naglilingkod sa isang tao, kinakampihan ng kriminal, sobrang kapal. Wala kayong puso, kadiri ang dangal. Bongbong, ikaw ang Diba? Diyos si Kibuloy. KOJC ang religion ni Digong. Oh. Anong ginawa ni BBM? Kinuha mula sa ilalim ng lupa. tumatayong pag-asa ng mga taong
Iribat nyo! puso at walang hustisya. Hindi ka natatakot, sino man makaharap. Paano nyo mariribat yan? Yan ang presidente naming mahihi. Oh, Josie Kibuloy. Ano nangyari? Nakuha sa ilalim ng lupa. Oh. Ano pa? Si Alice Guo. Kasama ni Digong. Nagre-remit ng pera. Sama na natin si Michael Yang. Nakilalang sindikato. Oh. Ano nangyari kay Alice Guo? Kulong ngayon sa Pasig, nakikipaglaplapan sa jail guard. Hirap, bongbong, ikaw ang tumatayong pag-asa ng mga taong inabuso at wala. Paano? Oh, hanggang saan? Oh, nagawa ba yan ng presidente nyo? Asa yung presidente nyo? Dati akong DDS, pero salamat ako sa Panginoon na wala ako dyan. Ayokong maging luga. Ang hustisya, hindi ka natatakot, sino man makaharap. Iribat nyo lahat ng sasabihin ko dito. Ano? Si Mark Villar. Oh. Mamaya tatalakayin natin. Mamaya na natin si Mark Villar. Mamaya tatalakayin natin yan. Mark Villar, Bongo, Sara Disgaya. Oh. Nasaan? Lahat ng hindi natin inaakala. Lahat ng hindi natin inaakala, si BBM lang ang gumagawa. 20 pesos na bigas. Lahat. Oh. Etong flood control. Sa tingin mo ba kung tatanga-tanga si BBM, sasabihin ko na mayayari ako? Sasabihin ko ang isang sitwasyon na babalik sa akin? Hindi. Malinis ang kamay niya dito. Siyempre may magsasabi, may mga kurakot pala sa natural. Si Digong nga, halos lahat ng kaalyado niya doon kurakot eh. Halos lahat. Si Ungab. Speaker ni Digong, legit na kurakot. Binakuda ng bundok. Gaano kamahal yun? Bakod pa lang. Ektarya yung binakudan. Magagawa mo ba yun para sa isang kabit? Yan ang presidente naming mahihirap. Anong mangyayari, ikaw ay sasamahan. Mga Ano? Yan ang mga tinatago nyong facts na dinadaan nyo sa pagbuboost ng FB, dinadaan nyo sa pag-fake news. Oh. Wala kayong maano sa presidente. Kasi yung presidente, busilak ang puso. Ang presidente, mamayan. OG Nipo Babies daw. OG Nipo Babies daw sila BBM. Wala ka talagang alam sa political history. 'Di ba? Ano ba yung nanay ni lola ni BBM? 'Di ba tawag Donya? Ano ba ibig sabihin ng Donya? yapak mo aming palagi ang susundan. Taong ba Huwag niyong isi-isi kung mahirap kayo mga DDS. Donya nga eh. Ano ba yung Donya? Ano ba yung Don? Ano ba yung Donya? Noon. Donya Josepa. Ibig sabihin, mahirap ba yung Donya? Mahirap ba yung Donya? Sila daw ang orig Nipo Babies. Yung pinapakalat nila na may mga, wala kang magagawa. Kung lumaki kang mahirap, mahirap ka DDS. Magsumikap ka. Sila, bago pinanganak, mayaman. Ang lola nga, Donya pangalan eh. Ano ba yung Donya? Google mo, ungas. Ayan, minahal at hindi mo iniwan. Bukas ang iyong tenga sa katarungan. Kahit anong mangyari, ikaw ay sasamahan. Mga yapak mo. Oh, OG Nipo Babies. Kasalanan mo yan, mahirap ka pa rin. Di ba? Kung mamatay kang mahirap, kasalanan mo na yon.
Kung di ka nagsikap sa sarili mo, kasalanan mo yun. Huwag mo ibaling sa iba. Oo, mali yung mga nipo babies. Pero tawagin mo si BBM na siya ang OG. Kasalanan niya bang pinanganak siyang mayaman? Ang mahirap sa inyo, nakikiano lang kayo eh. Nakiki opinion, pero wala naman kayo straight facts. Kasi kami, straight facts lahat ng sinasabi ko sa inyo eh. Lahat yan, documented. Doña Josepa. Oh. Pag sinabing Doña, noon pa, 1950s, 70s ka pa lang, 60s. Doña, ibig sabihin hindi mo abot yung pera niyan. Ganong kayaman sila. Hindi niya kasalanan yun, mayaman yung pamilya nila. Ikaw, kasalanan mo yan, mahirap ka, umaasa ka sa trolling. Aming palagi ang susundan, taong bayan minahal, at hindi mo iniwan. Tuloy natin. And and they don't deserve it. Tama? Mabuti mga kumasamang tao yan. Kita mo? May ganyan bang presidente? Hindi natin deserve, mahirap to. Hindi natin deserve. Yan ang presidente natin. Hindi natin deserve to. Mabuti kung mahirap. Masamang tao tayo lahat dito. Pero mo, 8 oras tayo nagtatrabaho. 8 oras para kumita ng maliit na salapi. Samantalang sila nag-aabang lang ng porsyento sa mga kontraktor. Oh. Although talagang maraming kurakot at kabilang dyan, maaari. Kabilang dyan, mga kaalyado niya. Pero si BBM ba ang gumawa? Oh. Bakit nung kay Digong hindi yun nakita kurakot si Villar? Kurakot si Pantaleon Alvarez? Hindi yun nakita yon? Dapat parusahan. Hmm. Hindi naman eh. Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Di mo? Yan ang presidente. Bumalik siya para ituloy ang sinimula ni Apo Lakay na tinanggal. Dahil alam niya, sa totoo lang, mahirap ang Pilipino, lalo naghihirap. At ngayon, lahat ginagawa niya. Lahat ginagawa niya. Kaya nga, nagkamali ako eh. Nung sinabihan ko siya nung nakaraan na, BBM, kilusan mo na. Hindi ko alam na may gugulatin pala tayo sa flood control. Sabi ko, BBM, kailangan mo magpakatatag pa. Yung pala, meron pa palang ang dami pang bala ng presidente. Nagkamali ako ng estimate. Meron pala siya natagpuan na flood control pa. Hindi ko inaakala yun. Hindi ko in-expect yun. Meron pala flood control pa. At ginulat tayong lahat. Ayan po, sabi niya, nagtatrabaho yung mga yan, hindi naman masasamang tao yan, kawawa sila. May ganyan bang may ganyan bang presidente? Nung sinasabi ba ni Digong na, putang ina nyo, patayin lahat yan. Oh, ano pang gusto natin? Ganito na ba talaga tayo ngayon? Alisan natin aalisan ang mga Pilipino ng moralidad. Wala na tayong moralidad, kailangan lagi natin maririnig, putang ina nyo, patayin kayo, putang ina nyo. Kailangan ganyan ang gusto nyo marinig. Ha? Hindi kasi, hindi dapat ganun. Ang dapat natin marinig, yung talagang nakikita mo nagtatrabaho, eto putik, halos araw-araw, nasa field, nasa mga lugar na kailangan ng tulong. Mindanao, binigyan niya ng internet, binigyan niya ng inayos niya, irrigation, magsasaka, binayaran niya yung utang. Ngayon, flood control, pinupuntahan niya, na dapat trabaho yun ng LGU. Kaso wala siyang tiwala. Wala na siyang tiwala sa congressman. Wala na siyang tiwala sa Senado. Kaya siya na gumagawa para sa atin. Nagawa ba yan ni Digong? Hindi. Namingir lang ng katulong. Nang laplap lang ng babae. Dinilaan lang ang betlog ni Xi Jinping. Mahiya naman kayo, masyado kayong abusado, lalo na yung sa Senado, naglilingkod sa isang tao. Tama si Ma'am Cheche. Alipinin natin ang mga politiko. Hindi tayo ang alipin dito. Tandaan nyo yan. Gumising kayo.
Sila ang alipin natin. Bumabaligtad ngayon eh. Tayo ang alipin. Hindi ganon. Sila ang dapat sumunod sa tinatakbo natin. Dahil ganun po ang realidad ng buhay. Realidad dito sa Pilipinas. Ha? Tandaan nyo, mas mataas pa tayo sa batas. Real talk. Magalit na kayo sa opinion ko. Mas mataas pa ang taong bayan sa batas. Pag nagsama-sama ang taong bayan, walang magagawa ang batas. Pag nagalit ang mga tao, wala nang magagawa ang batas. Pag umusbong ang puot ng mamamayan, wala nang magagawa ang batas. Ganong kalakas ang taong bayan. Yun ang dapat. 'Di ba? Yun ang totoong dapat mangyari. Kaya huwag tayo papaalipin sa mga politiko. Sila ang alipin natin. Sila ang maglingkod sa atin. Sila ang dapat wasto ang pag-iisip. Dahil tayo, sabi ko nga sa inyo, tayo po ay inosente rito. Tayo po ang ginahasa. 'Di ba? Tayo. Pero anong ginawa nila? Winalangya tayo. Tayo ang dugo na bumubuhay sa gobyerno. Kapag hindi tayo nag-process, walang gobyerno, walang pera, walang prosesong mangyayari. Diba? Huwag kayong magsasabi na ganito. Tayo masusunod. Dahil tayo ang gobyerno. Tandaan nyo yan. Kung walang tayo, walang gobyerno. Sila ang dapat masunod. Diba? Tayo ang dapat masunod. Sila ang dapat maglingkod. Ganun po ang realidad. Huwag tayong papabulag sa mga yan. At gaya nga ng sabi ni BBM, diba? Kawawa tayo eh. Dahil alam niya sa sarili niya na ito, dapat maayos at wasto ang pagtrato sa atin. Diba? Ganyan mag-isip ng presidente. Kundi mahalin ang pamilya. Diba? Wala daw tayong ginawa kundi mahalin ang pamilya. Kita mo? Si Digong anong ginawa? Oh, iba-iba ang pamilya, iba-iba ang iniiyot. What the fuck? Kinakampihan ng kriminal, sobrang kapal. Wala kayong puso, kadiri ang dangal. Bongbong, ikaw ang tumatayong pag-asa ng mga taong inabuso at walang hustisya. Siyempre, sasabihin nyo, masyado ka naman kay BBM. Alam mo, tayo, bakit hindi mo susuportahan itong Pangulong to? Nakikita mo yung pagbabago. Nakikita mo yung talagang ginagawa niya para sa tao. Tingnan mo. At nagpapasalamat nga ako, hindi kami mali ng sinuportahan. Hindi kami mali ng sinuportahan. Dahil itong Pangulong to, kakaiba sa lahat to. Lahat ng mga record of all the records, binura niya. Hinigatan niya. Yan tong Pangulo na to. Hindi naman sinasabi natin kasi binablog ko. Pero mismo sa sarili nyo, mga libag, mga karayuma, nakikita nyo naman kung paano ginawa ni BBM ang lahat. Hindi tayo kailangan magbulag-bulagan para hindi natin makita. Kita-kita nyo naman. Lahat ng imposible nandito. Ang pinakawalang niyang presidente, nakakala nila hindi mangyayari sa tanang buhay nila na makukulong yan. Ang daming winalangya, pero nasan ngayon? Nasaan ngayon? Nandun sa ICC. May nagawa ba kayo? May makakagawa ba nun? Sige nga, sa estado ng Senado ngayon, hindi nila matanggap na naisahan sila ni BBM. Diba? Hindi nila matanggap na nakalusot si Digong sa ICC. Kasi kung nalaman ng mga Senado yan, kung may idea man lang ang mga senador na si
digong ipapatapon ni BBM, di hindi nakalabas yan. Kita mo po yung galawan na ganon. Kaya ba yun? Kaya ba to ng ibang presidente? Na on his way, he will decide for the benefits of the Filipino people, especially the victims of the EJK. Patayin mo si BBM? No joke. Ba't mo paparusahan? Para magpayaman ka? Oh, ba't mo paparusahan para magpayaman ka? Ha? Joel is Lord, Chis Escudero, Bongo, Saldico, Garbin, at iba pa dyan sa Kongreso? That makes no sense to me. Yan ang presidente. Oh, naiiyak. Hindi siya naiiyak dahil nasa alanganin ng mga kaalyado niya. Naiiyak siya, bakit? Naiiyak po siya dahil, naiiyak siya sa sitwasyon natin. Tayo pa rin mahihirap iniintindi. Pasok! Hindi ka natatakot, sino man makaharap. Yan ang presidente naming mahihirap. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yan ang presidente nating mahihirap. Siya ang presidente na mahirap. Sa ayaw at sa gusto, tanggapin nyo mga DDS. Sa ayaw at sa gusto nyo. Siya ang presidente nating mahirap. Dahil sa Kongreso, winalangya tayo. Sa Senado, dinoble walangya tayo. Si BBM lang ang presidente natin. Siya magbibigay ng ustisya sa EJK at ngayon ongoing ang ustisya. Pinagdudusahan ang mga pinatay. Siya nagbigay ng ustisya sa mga na-rape na menor de edad ni Kibuloy. Hanggang ngayon pinagdudusahan. Siya nagbigay ng ustisya sa mga pangwawalangya sa atin ng Pogo. Si Alice Guo nakakilong ngayon. Siya ang presidente nating mahihirap. Kaya mo nang bumili ng 20 pesos na bigas na dati 80 pesos yan. Siya yun. Siya yun. Siya yung presidente nating mahihirap. Sa ayaw at sa gusto ng mga DDS, magbulag-bulagan na kayo, hype kayo, magsama-sama kayo sa impyerno. Bongbong, ikaw ang tumatayong pag-asa ng mga taong inabuso at walang hustisya. Ang mga magsasaka, siya nagbigay at nagbayad ng utang. Nagbigay ng pag-asa sa magsasaka, bumabagsak ang agrikultura, binigyan niya ng pag-asa. Siya rin po ang nagbigay ng komunikasyon sa mga Mindanao na mga estudyante na hindi pa nakakaranas ng internet. Siya rin po yun. Siya ang gumagalaw ngayon, magkakaroon na po tayo. Binuhay niya ang pagpapagawa ng sarili nating mga barko na dati pa kay Apulakay. Binuhay niya. Ganun po yung galawan ng presidente, statesman. Hindi po fuckman. Hindi ka natatakot, sino man makaharap. Tama, pumunta ka sa Addictus Stress, pumunta ka sa DOH hospital, wala kang babayaran. Siya rin po yun. Siya rin yung may gawa nun. May mag-i-inquire ka sa about government, meron ng IGOB. Nandyan, nakita mo sa gilid ko. Pinopromote ko yan eh. Ayan IGOB, nandyan. Tignan mo sa gilid. Ayan IGOB. Ayan IGOB. Siya rin yan. Si Digong, anong ginawa? Meron tayong application noon. Anong ginawa ng application ni Digong? Pornhub. Patayin mo si BBM? No joke.
Siquijor, tama yun, sa Siquijor, sinarado na ni BBM. Ang Prime Water, kukunin na ni MVP. Oh. BBM lang yan. Ramon ang MVP. Nakita mo sa isang larawan. Imposible, di ba? Pero nakita mo, magkalaban sa negosyo, magkasama. Alang-alang sa presidente yun. Alang-alang sa nakikita nila na transparency ng Pangulo. Hindi sila magkakaroon ng will tumulong kung nakikita nila ang gobyerno ay bulaan. Pero nakikita mo ang malalaking negosyante sa atin nagsasama. Di ba? Oh. Kasi nakikita nila ang Pangulo karapat dapat. Hindi nakaraan dati, siniraan ng Pangulo mismo ang sarili nating kababayang negosyante. Siniraan niya ang mga network, siniraan niya ang mga sa telebisyon para pumasok ang oligarko. Nadadalin niya na si Villar, Dennis Uy, iba-iba pa. Name it. Yan ang presidente naming mahihirap. Kung ikaw ang mangyayari. Ano? Iribat nyo! Ikaw talaga. Quốc gia主席习近平